Mga kalalab, good morning, happy Monday sa inyong lahat. Ngayon ay gagawa po tayo ng ating vlog na magluluto tayo ng adobong baboy na may mushroom. Tara at ipapakita ko po sa inyo ang ating mga sangkap na gagawin para dito sa ating gagawing adobo. Ito po yung ating sangkap, onion, garlic, nababad po natin na mushroom. Dried mushroom po yan, pero sinok po natin siya ng mga 1 hour. Tinanggalan po natin ng yung dito po, yung parang tangkay niya. And then, nilinis natin, kaya ito ngayon ay malambot na po. Matigas po yan siya kasi dried na mushroom. Binili po natin yan sa Chinese store. At ito po yung ating karning baboy na wala po masyadong taba. And then, patatas. So, ayan po. At ready na po tayong mag-saute ng ating onion. Dito po sa ating pan na kaldero na ating paglulutuan. Tara po at samahan nyo po ako dito sa ating pagluluto ngayon. Ang ating vlog na adobo na may mushroom. Okay po, sandali lang. Hello po. So, ang ating pong ginamit na oil ay may chili po. Chili sauce, chili oil. So, atin na po itong isusute ang ating onion, no? Ayan po, nagiging shiny na po yung ating onion. Ilalagay po natin yung ating garlic. Bango-bango po. Mabango talaga ang sibuyas at saka garlic, no? So, ayan na po, nasaute na po natin yung ating onion at saka garlic. Ngayon ay ilalagay na po natin yung ating baboy. Wow, sarap. Looks like na yummy lawak. Ang ating baboy na karning baboy. So, ayan po, atin lang pong takluban ng konti bago natin lagyan ng tubig para malata, maging malambot. At yan po ay ang ating karne para mag-soot po ang magano po yung oil sa karne, no? Mga nasa 2 minutes po tayo, no? Hello po, sa tingnan na po natin, no? Ayan, ay medyo may tubig na pong lumalabas sa karne. At least nasok yung ating mantika doon. So ngayon po ay maglalagay po tayo ng tubig para dito palambutin natin yung ating karne. Ayan, palambutin natin, and then maglagay po tayo ng siguro mga 45 minutes to 1 hour po ang pakulo natin dyan, palambot sa ating karne. Hindi po ito madali lang po siyang palambutin dahil para siyang lean meat ba. May konting taba pero hindi po yan matagal na palambutin. Okay, sandali lang po. So, habang naghihintay po tayo na mapakulo, mapalambot natin yung karne, ay ito naman po ay babalat po tayo ng ating patatas. Kasi yun lang po ang ating sangkap natin na ilalagay doon sa ating adobo.
patatas po at saka itong mushroom. Itong pong patatas, marami na po tayong patatas na ayan tumutubo na kasi matagal na hindi natin na galaw. Hindi rin tayo masyadong kumakain ng potato dahil carbo po yan kasi. So yun, iwas po tayo ng konti sa carbo, kaya bihira natin magamit itong ating maganda to itatanim kasi mayroon ng ugat-ugat siya Ayan pwede na to sana siyang itanim, kaso may mga snow pa po dito sa amin, kaya ngayon kaninang umaga maraming bumagsak na snow, ngayon naman nagsani na naman, kaya nagmelt na naman. Pero ang ground po doon ay medyo matigas pa, kaya hindi natin pwede itanim itong mga na tumubo na balatan na lang po natin, tanggalin itong mga roots niya tutubo na kasi talaga ito So yan po, sa habang naghihintay po tayo na magiging malambot yung karne, ay babalat po tayo ng ating patatas. Okay po, sandali. So ito lang, magbabalat tayo ng ating patatas. Sandali lang naman itong balatan dahil mabilis naman kasi may peeler po tayo na pang tanggal ng balat ng patatas. So madali lang itong balatan, hindi kutsilyo ang gamit natin. So tapos niyan, tanggalin natin yung mga iba-iba diyang nag-itim na hindi kayang kunin ng peeler. Okay, so ayan po siya Okay, sandali lang po ha. Hi guys! So tapos na po nating nabalatan yung ating potato. Hiwain lang po natin ng maya-maya bago natin ilagay doon sa karne. So ito po yung ating nabalatan. Ang mga balat po ng ating mga gulay dito sa amin ay nilalagay po namin sa compost. At kinukulit po ito ng every Wednesday ng aming boro namin. Ay mayroon kaming sariling pinaglagyan ng mga compost namin. So ito ay para sa loob lang ng bahay. Idadump po namin doon sa isang malaking bin po doon sa labas na brown bin para sa compost. Ayan po ang ating mga compost dahil nilalagay po to doon sa community namin na may malaking machine at ginagawa po itong fertilizer. Ginagawa po ito ng fertilizer ng aming bureau. It's one of us here in Canada ay mayroong mga yung compost. Talagang talaga to, necessary talaga ito at ini-impose ng government na magkaroon ng ganito bawat bahay. So ngayon nga yata ang mga building na may mga apartments ay inumpisahan na rin nilang maglagay ng mga compost kasi nilalagay kasi sa basura, sayang, at instead na magamit na magiging fertilizer. Dalawa po yung aking box. Ayun po yung isa na empty and then itong isa malapit na pong mapuno at itatambak ko na po doon sa malaking bin doon sa labas. Okay po at yun lang po muna habang naghihintay po tayong magiging malambot po yung ating ng karne ay maghihiwa po ako dito sa ating potato. Okay po, sandali lang. Hello guys. So titingnan natin, ayan kumulo na po. So habang kumukulo yan, ilalagay na po natin yung ating mushroom para lumambot po siya kasama paglambot ng karne. And din yung ating potato po ay ilalagay na lang po natin pag talagang sure na natin na lumambot na ng husto ang karne para hindi po magiging malata yung ating potato dito sa ating adobo, no? Okay po, sandali. Hello po, so ito na po na ilagay na cut na po natin yung ating potato at tayo ay maghintay na lang na lumambot yung karne. Hindi, ipalambutin rin natin tong ating potato. Guys, so tingnan natin. Oh wow, malapit na pong mag-simmer yung tubig dito at tingnan natin kung malambot na. Oh yan, okay,
malambot na po yung ating karne. So, atin na pong ilalagay yung ating potato. Isama na po natin yung potato dyan. At hopefully, mga 20 minutes siguro ay lalambot na po yung ating potato at saka maglagay na po tayo ng seasoning, no? Ayan na po yung ating potato. So, maglagay po tayo ng seasoning mamaya pag lumambot na ang ating patatas. Takpan po natin ulit at ating hintayin na lumambot ang ating patatas. Hi guys, so tingnan natin. Oh wow, nandito na po ang ating karne. Lata na po siya at saka ang tubig po ay nag-ano na po siya, na bumaba na po. Maglagay na po tayo ng ating seasoning. Lagyan po natin ng toyo konti para may kulay po ang ating adobo. Tapos, hindi po ako maglalagay kasi kakaiba po tong recipe. Hindi po ako maglalagay ng vinegar. So, ito po black pepper. Maglagay tayo ng black pepper. At saka kunting asin. Kunting asin po. And then, i-mix lang po natin siya. And then, ayan po, diba? Ang ganda na ng kulay. Dahil kanina maputla, ngayon ay may kulay na po siya na may pagka-brown. So, ipa-ano pa rin natin, ipa-simmer pa rin natin ng husto hanggang magiging kunti na lang po ang tubig. Ayan po. So, ayan po. I-simmer lang po natin siya ng konti at makita natin na kukunti na lang po ang tubig at saka lalabas po yung konting mantika. Hi guys, so tingnan natin kung ready na ba ito o hindi. Okay guys. Ooh. Ayan na po yung ating adobo na may mushroom. Halo lang natin konti, and then tikman natin ang ating panglasa kung tama na ba sa ating seasoning. Wow, very good. So ayan po, tingnan niyo po. Ayan na po yung ating karne na may mushroom at saka patatas. Ang ginamit ko pong oil dito ay yung oil na may chili po. So, tikman po natin yung ating karne. Hanap tayo ng maliit lang. Kakain yung aking anak bago siya magpunta sa ospital. Wow! Okay, mga kalalab. Dito na po nagtatapos yung ating pagluluto ng ating adobo na may mushroom without vinegar. Isa sa paborito ko po na pagkain na may mushroom. At subukan niyo po ito kung magugustuhan niyo. And give me feedback. Okay po, maraming salamat.